kung saan siya dapat. Okay? Pag nagpadala sa'yo, di ba? Dapat may ilagay mo or mabili mo agad siya ng package. Kung anong package man yung pipiliin ng taong nag-avail. Alright? So that's integrity. And of course, alignment. Hindi pwedeng kanya-kanya tayo. Importante na align tayo sa mga kung ano yung sinabi ng company, di ba? Ano yung rules, ano yung system, even yung mga personal na, sabihin natin, na culture natin na ipapasa sa mga grupo natin, importante na align tayo sa bawat isa. Kasi yun yung magbibigay ng impact na pag we work as one, kapag aligned tayo sa bawat isa, nagagawa natin na, di ba, pag solid yung presence ng ating community, mas nagkakaroon siya ng malaking impact, di ba? So, kung ihihimayin mo naman siya sa personal life mo, the way you think, di ba, the way you feel, the way you act, dapat iisa siya. Kasi lahat ng, yan, sa mga first time, alam niyo ba, lahat ng pwedeng i-wish mo, di ba, magdating sa material things, experiences, travel, even yung mga na-experience namin, yung shopping, yung travel, darating ang time, makukuha nyo din yun. Pero, once na na-apply mo ng tama yung tinatawag na alignment, pag nagagawa mo na yung dapat mong gawin, yung activity mo, ano yung pwede mong makontribute sa personal goals mo sa business, paano mo siya tinatrabaho, ano yung iniisip mo, ano yung nafe-feel mo, and ano yung nararadiate mo sa mga kasama mo. Once na nag-align yan, lahat ng pwede mong, kumbaga, i-goal, pwede mo siyang makuha. Tama ba, Ate Ermi Rose? Okay, so are you excited? Okay, so talking about alignment, promise guys, once you experience na align ka sa lahat ng bagay na gusto mo, yung goals mo nag-a-align din para mag-materialize siya. Alright, so that's the core values of our company, Ascender International. And of course, our culture, sponsor, success partner. Ayan, ito yung mga terms natin. Meron tayong tinatawag na pag sinabing SP, kaya tinawag ko kanina si SP Marks kasi ang tawag sa kanya is success partner. Diba? Pag halimbawa, ano pangalan mo? Baby girl? Althea. Sino nag-invite sa'yo? Kay SP Mark. Tama ba? Si SP Mark yung sponsor nyo. So, ang tawag sa inyo, ang tawag niya sa kanya is success partner or SP Mark. Yun ang ibig sabihin po ng SP. So, previously, sa technical term, they are your uplines. Okay? Pag kayo na bagong join, downlines kayo. So, pag nagkaroon din kayo ng bagong business partners, may downline na din kayo. Success partner din kayo. So, kayo yung upline. So, na-gets niyo yung concept. Upline and downline. Okay? So, ano yun? Non yun. Okay? So, meron tayong tinatawag na growth partner. Ang tawag naman sa mga business partners natin na kasama natin, pero hindi natin sila technically kasama sa team. They are your crosslines or growth partner, or tawag po namin dyan in short is GP. And of course, kumbaga, colleagues dedicated to mutual growth, success, and shared learnings. But hindi naman dito tinitignan kung crossline siya or growth partner siya eh. Napansin nyo, nandito tayo, di ba, as one na ang dinadala natin is Ascender International, regardless kung anong team ka man nabibilang. Okay? So, ayan. Meron tayong tinatawag na accounts registration or enrollment. Once na nag-join ka, nag-avail ka ng package, magkakaroon ka na ng account registration or enrollment po yung tawag doon. Okay? A commitment to your journey of structured growth and clarity. Dito na nagsa-start yung official membership mo na tinatawag, Ascender ka na. And of course, our founders, ang tawag sa mga may-ari is founders, pero ayaw nila magpatawag na owners, kaya founders na lang because they have found a solution, di ba? Paano maging kapartner sa pag-ascend. So, paano nare-resolutionan yung mga usual or typical na problema ng mga Pilipino or ng tao pagdating sa finances. Okay? So,
owners or BODs, that is, ang tawag nun is founders, and then pag sinabing company directs or 001, yun ang founding partners kagaya ni FP Jackie Concepcion. Okay? So, they are company directs. In-invite sila ng company. Mag-join na kay Ascendra. And of course, ang tawag po sa kanina, okay, kayo na nung pinasentan kayo ni SP Mart, business presentation is AI Forum, okay? Ascendra International Forum. And para sa mga ano, 'di ba, sa mga dati pa, wala na tayong ibang tawag doon kasi baka mamaya maano niyo pa, magamit niyo pa yung luma. So AI Forum na or AIF. And meron tayong tinatawag na check release or Freedom Friday. Every Friday kasi yung pasok ng encashment when it comes to sa binary value. So yung check ganun din. Pag once na nag-encash ka ng Monday, Tuesday, papasok yung check mo po na Friday. But good news kasi kahit na hindi ka mag-check meron tayong online banking using Union Bank. Okay? Pag nag-encash ka, nagkaroon ka ng bagong account registration or business partner, may pumasok sa sa essential account mo, pwede mo na agad i-encash today and then the next day, makukuha mo na siya, especially during weekdays, except lang ng weekends. Kasi kapag weekends ka nag-encash, makukuha mo siya ng Monday. Gusto niyo ba yun? Yes! O, di ba kasi kapag sweldo, halimbawa, sino na na-experience mag-work? Di ba pag nag-work, 15:30 po nakukuha yung sahod? Yes. Nag-work ka ng anong buwan na ngayon? May. Work ka ng May 1 to 15. Makukuha mo yung sahod mo 15, di ba? Minsan, para sa mga hindi pa naka-experience mag-work, minsan, hindi pa dumarating yung araw ng sahod. Mainit na yung ulo mo. Kasi wala ka ng allowance. Wala ka ng pamasahe. May ano pa, nagmahal pa yung gas, diba? Nagmahal yung pamasahe. Tapos, may mga nababasa ako sa Facebook. Mahal na nga yung gasolina, bigla pang naubos yung LPG. Naubos na yung gasol. Tapos, dumagdag pa yung bill ng kuryente, di ba? So, sobrang importante talaga na magdagdag ng pagkakakitaan. Na-discuss ba yun sa inyo? The importance of essential, di ba? Essential account. Pagkulang ang sahod, pagkulang ang kita, magdagdag ng pagkakakitaan. So, balik tayo dun sa encashment. So, ang good thing kasi sa atin, hindi mo na kailangan mag-antay ng kinsenas katapusan. Pag once na sinipagan mo dito at marami kang nasi-share ng business at marami nag-join sa'yo, sa essential account pa lang o yung tinatawag na direct referral bonus, pag once na na-encode na siya or na-enroll na siya, na-register na siya sa portal mo, the next day po, by 6 p.m., pwede ka na pong bumili ng gasol. Yun din pa rin yung goal, no? Mabalik sa goal. So, of course, next, we have Ascenders Assembly, CCEL. Every time na may event po tayo, whether online or offline, you are invited to join us, especially din sa team ng Ascendos Prime, di ba? FP, meron kayong tawag dyan, weekly schedule ng mga tawag dyan, CCEL. So, everyone is invited to join kahit sa ang team. Pag merong CCEL, pwede ka mag-invite ng guest mo para makapag-attend sila sa mga ganong klaseng CCEL or Ascenders Assembly. And next, we also have podcast with F2F, Transformation Tuesday. Doon po yan nangyayari sa main office, sa headquarters natin, sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. So, pag meron tayong tinatawag na centering, everyone is invited to join during Transformation Tuesday. And of course, next, our calling. Diba? Lahat ba tayo may calling? Naniniwala ba kayo? May calling ka? Anong calling mo? Okay. Calling card. Shift from luck to real entrepreneurship. Okay. Para sa mga first-timer at para sa mga dati na
naniniwala ka ba na hindi naman aksidente na nandito ka kay Ascendra? Because at some point in your life, nagkaroon ka ng wishful thinking or desire, di ba, na paano ko kaya matutulungan yung family ko, di ba? Para sa mga students, paano ko kaya matatawid yung mga needs ko na hindi ko na kailangan humingi sa magulang ko, di ba? Paano ko kaya sa mga employee, paano ko kaya matatawid yung monthly or quincenas katapusan na hindi nakakapusin para sa mga basic needs, and ma-experience ko din na makapag-travel, di ba? Kumain sa mga masasarap na restaurant sa labas na hindi mo iniisip yung bills. Tama? So, ang goal natin, kasi marami sa labas, ang thinking, para ma-experience yun, dapat maswerte ka. Diba? Pero naniniwala ba kayo na wala namang swerte at malas? Yes. Because ikaw yung gumagawa ng swerte mo, di ba? Pag naniwala ka sa swerte, malas daw yun. Kasi, wala ka nang gagawin, di ba? Inisip mo na lang mag-swertehin ka. O di pag walang nangyaring swerte, isipin mo, malas ka. Di ba? Ang gulo. So, ang goal natin, from luck to become a real entrepreneurship. Kasi kapag nakatawid ka sa pagiging entrepreneur, doon mo din ma-realize na ang focus mo, hindi na lang pera. Diba? But, magkaroon ka ng mastery. Paano magiging sustainable sa'yo yung pera or yung income? Diba? Kasi may mga tao na nakahawak ng malaking pera. Tapos pag nakahawak, ubus agad. Diba? So, good thing with Ascendra International kasi tinuturuan tayo dito ng tinatawag na financial literacy. Okay? So, shift from confusion to clarity and competence. Pag sinabing clarity, ang daming tao sa labas na hindi alam kung saan siya papunta. Go with the flow lang. Kagaya ng experience ko dati. Pero, hindi ko namamalayan, dumadagdag yung age ko. Diba? Parang nagiging limited na yung mga opportunities. Pero ang layo ko pa rin sa mga goals ko. Gusto ko pagdating ng ganitong age, dapat ito na yung mga savings ko, ito na yung meron ako, nakapag-travel ako ng iba't ibang bansa. Pero dahil limited lang yung opportunities na meron ako, doon ako nagkakaroon ng stuck up na feeling, di ba? So, good thing because of this business with Ascendra International, nagkaroon ako na yung confused ako sa mga bagay-bagay na dapat kong gawin sa buhay. Nagkaroon ako ng clarity and competence. Okay? So, next, ascend your clear flight path to success. Ang pag-uusapan natin dito is attitude, skills, clarity, education for network development. Paano pa tayo mas gagaling, di ba? So, we as, tawag dyan, success partners, habang natututo yung mga bago, kami din po, natututo din kami sa inyo. Right? So, importante na continuous learning tayo. Meron tayong tinatawag na clear flight path, magkakaroon ka ng boarding pass. Paano ka makakapunta sa success na gusto mo? Okay? So, Kuya, ayaw na mag-next. Bakit kaya? Wala na akong bagay. Na-stuck na. Sige, next. Nag-hack. Okay. Mag-ano muna tayo. Intermission muna tayo. Ayan, okay. Kuya, parang tumawid ng sobra. Ayan, sabi ko na. Meron tayong tinatawag na check-in 1 or check-in, the calibration before navigation. Sino naka-experience po na sumakay ng eroplano? Okay. Di ba pag sasakay ka ng eroplano, mag-check-in, bago ka makasakay ng eroplano, dapat naka-check-in ka muna para makaprint ka ng boarding pass, di ba? So, ang good thing po sa Ascendra International, kasi dito, mayroon din ganun. Hindi ka naman pwedeng tumawid ka kaagad, for example, sa success na gusto mo, pero hindi ka naman nakapag-check-in ano ba yung startup mo. From point A to point, depende kung saan mo gusto makarating. Letter Z ba? O depende kung anong letter. Right? So, meron tayong tinatawag na check-in 1, mindset. Next is motive, mastery, and method. So, yan. We also have mga courses to, di ba? O, imagine mo yan, tinuturo yan, paano magbabago yung mindset mo from, let's say, for example, abundance, di ba? From poverty mindset, makatawid ka sa
abundance mindset, motive, ano ba talaga yung gusto mo sa life, di ba? Whether specific things man yan, paano mo gagawin yung mga bagay na hindi mo dati nagagawa para mas maging mabilis sa'yo yung success na gusto mo. And sa check-in 3, mastery, importante na pag ang isang bagay nagiging pag ang isang bagay mahirap sa'yo, di ba, kailangan mo siyang aralin at ulit-ulitin. Tama? So, with check-in 3, once na na-master mo na, ang maganda naman kay Ascendra kasi ulit-ulitin mo lang, or pag once na ulit-ulit mo na, na-master mo na, mas mabilis na din sa'yo, or susunod na lang din sa'yo yung income na gugustuhin mo. Okay? And we also have check-in 4 method. Paano mo gagawin? Diba? Hinihimay-himay po kay check-in 4 kung ano yung process na gagawin mo sa business na to. Okay? So, ayan. That is for your conditioning stage, diba? Napansin niyo yung aeroplano nakaangat na, diba? From take off, yan, nag-lift off na siya. Planning to ignition. Planning to ignition. So, lift off 1, how will you able to connect? Paano ka magko-connect sa business partners mo, sa success partners mo, sa mga tao na magiging part ng negosyo na meron ka. Okay? Bakit kailangan natin magkaroon ng connection sa mga business partners mo, whether growth partners man yan or success partners? Kasi doon ka sa kanila matututo, correct? Hindi kasi to yung tipong kagaya ng business sa labas, kailangan mo siyang gawin on your own. Kasi wala kang ibang aasahan, right? Dito sa atin, the more na mas open ka to learn, the more na mas kumbaga, craving ka na mag-ask ng help sa ibang tao, kung ano yung pwede mong matutunan at ma-apply sa sarili mo para mas lalo kang mapabilis sa goal mo, the better. So that is for level 1, connection. Next is contact. Ayan. Siyempre, pag may connection, meron kang contact. So, ano siya, very, very broad siya. Ang daming pwedeng maging mga tawag dyan, concepts, phrases with contact. But using lift off 2, diba? Alam mo kung sino yung key persons, same with ano yung kailangan mo, ano yung needs mo, sino yung dapat mong kailangan i-contact, right? And ang pinakang bottom line dyan, sino yung magiging prospects mo pagdating ng time na sumaba ka na, diba? Sa field of presentation ng business. Okay? So, marami yan. Ang daming, kumbaga, pwedeng himay-himayin. Once na, sino yung pwede kong unahin? Diba? Pag nagkaroon ka na ng prospect list mo na pwede nating latagan ng business with Ascendra International. And of course, lift off 3, communicate. Ayan. Importante ba na marunong ka mag-communicate? Yes. Of course. Kasi, ang business natin is dealing with other people. Tama? Same with yourself. Kailangan marunong ka mag-communicate sa sarili mo. Gawin natin kung anong dapat. Tama? I-affirm mo yung sarili mo. So, once you're able to communicate with yourself, ano yung dapat mong gawin? Next, gamitin mo ulit yung connection mo. Your connection to your success partners, to your growth partners, yung contacts mo, paano mo sila ask ng help para ka makapag-start. And again, dun mo na, kung ano yung natutunan mo sa connection mo and contacts mo, dun mo na i-apply yung paano ka magko-communicate to your mga business partners na gusto mong maging kasama sa negosyo. Okay? Kaya bakit natin tinatawag na business partners? Kasi sila yung gusto mong maging part ng community mo, right? So once they become your business partners, they become your family. So importante na meron tayong constant na communication para we are able to understand each other. Okay? Nakukuha po? Yes. And of course, with lift of 4, ito na yung close. Diba? Once na nagkaroon ka ng presentation, diba? Hindi naman pwede nag-present ka lang. Wala na, okay. Maganda po ba si Ascendra International? Yes. Tinanong mo yung prospect mo, diba? Diba, nag-start ka, nag-connect ka sa tao diba, nag-start ka sa number 1. Sorry. Okay. Pwede? Thank you.
Ayan. So, once na nag-start ka sa Leaf of One, nag-build ka na ng connection sa tao, kung sino yung pwede mong maging prospects, nakatawid ka sa Leaf of Two, nag-communicate ka, nag-present ka, hindi pwede na thank you, Mark, hindi pwede na nalatag mo na yung business, tapos na. Wala nang closing. Diba? Importante na matutunan mo paano ka mag-ask, kumusta mo yung business? Diba? Kumusta? Or nagustuhan mo po ba? Diba? Kanina, kayong na-presenta. Tinanong ba kayo ni SP Mark? Na-close deal na ba? Mag-join na ba? Anyway, so, ito yung kailangan mong mamaster, pinaka-importante pagdating sa itong lift off na to. Bakit? Kasi pag once na na-master mo na yung from lift off 1 to 4, kahit pikit, pwede kang magnegosyo. Kahit saan ka magpunta, in short, di ba? Kahit sinong makasama mo or makita mo, nagkwento ka lang, di ba? Na-connect lang sa'yo, di ba? Na balikan mo lang, nagkaroon ka ng panibagong contact or prospects, ang dali mo na lang maglatag ng business. Diba? May mga tao na naglalatag po ng negosyo, present from company background hanggang sa barley fusion, pati yung fenugreek, diniscuss, diba? Pero hindi naman na naiintindihan yung business ng taong nilatagan, tama? So, importante na pag na-master mo to, si lift off, from building connection hanggang sa closing, kaya mong alam nyo yung tawag doon, may parang pag once na na-master mo na siya, kaya mong laruin na kahit pag halu-haluin mo, di ba? Balik ta rin mo man, babalik ka pa rin sa closing. Ending, sige, mag-join ako sa'yo. Di ba? So, once na na-build mo yung ganong klaseng talent, di ba? Wala namang talent na, inboard na. So, lahat ng mga, lalo na sa mga bago po, lahat ng mga nandito na nakikita niyo pong growth partners or success partners, naging magaling sila. Paano nila pinapresent yung business? Because nagkaroon sila ng repetition mastery from lift 1 to lift 4. So, sobrang importante siya kasi, again, kahit na hindi na business ng ascender, for example, ang pinag-uusapan, kahit lumabas ka, ang dali mo lang makipag-deal or makipag-usap. And kaya mong pumabor sa'yo, di ba? Yung mga bagay na kung anong gusto mo, pero huwag mong gagamitin sa huwag mong gagamitin sa masama, di ba? Disclaimer lang. So, yun ang advantage ng business na meron tayo. Kasi ang dami mong matututunan na kahit saan ka magpunta, kahit anong ibigay sa'yo na, sige, ano mo to, tawag dyan, i-close deal mo to, i-benta mo to, kaya mo because yun yung skills or yun yung talent na hindi na mawawala sa'yo. Alright? So, are you excited? Dahil sa mga bago? Yes! Parang hindi naman. Hindi, joke lang. Okay, so, next. Ayan. Tama ba? Oh, tama. Nasa taas na. 30,000 feet. Okay, so sa Elevate, cruising with skill, not just speed. So, dito po, Elevate from, meron tayong mga packages na tinatawag or, ito yung rank. From associate, okay, halimbawa, sa mga students, ang pinakang magaan na startup is associate package, tama? So, that is 8.5. Next is builder, consultant, director, executive, and then, of course, pwede tayong tumawid to prime partner, lead partner, senior partner, and managing partner. So, this is the challenging stage na. Bakit? Bakit siya sa tingin nyo challenging stage? Kasi, aside from rank, aside from, let's say, literally, from the start, from puhunan, depende sa kung magkano yung budget ng tao. Paano mo ma-execute yung rank mo? Or for example, pag marami namang tao na nakapag-join na, executive na, pero hindi pa rin nila na ma-maximize
Correct? Kasi hindi nila nabalikan yung basic. Tama? So, importante na from basic, from ma-master mo kung ano yung advantages ng every ranks and every package na ino-offer natin, yung belief mo din sa sarili mo and sa company. Ano ba yung pinakang advantage once you reach the pagdating sa packages, executive rank, diba? Ano ba yung pinakang advantage nun? And pag ang tingin mo sa package or sa executive rank is sobrang dali lang or sobrang magaan lang, yun din po yung maipapasa mo sa mga business partners mo and sa market mo. So, hindi mo titignan yung business natin na small time lang. Correct? So, para po sa mga halimbawa, estudyante ka, baka ang tingin mo, since for example, nag-start ka, associate ka lang, baka ang tingin mo, ang kaya mo lang din ng mga magiging business partners or pwede mong market is pang-estudyante lang na kailang associate. No! Once na mas lumalim yung belief mo sa company, sa community na meron tayo, kahit highest ranks, regardless kung anong background mo, kayang-kaya mong maglatag ng higher na accounts. Okay? Do you get me? Okay, so sinong gusto na executives? Of course, gusto natin yan. Abangan nyo daw po yung promo ng executive. Magkakaroon tayo ng promo. Ayan. O, meron tayong existing promo pala, di ba? Hanggang May 15, 55,000. Kapag once na executive na ang rank mo or ang account mo. So, gawin natin yan, di ba? Para po sa mga hindi pa executive ang rank, natin, bilis-bilisan natin na makapag-upgrade as soon as possible. Kasi, para po, lahat ng pumapasok, di ba, wala ka nang iisipin. Kasi for example, associate ka, magkukumpute ka pa, magkano yung magkano yung pairing nun, correct? Pag consultant ka, ako hindi ko masyadong natatandaan yung pairing ng ibang kasi ang tinitignan ko sa executive lang. Tama? So, mas maganda na, tawag dyan, alam mo na kung magkano yung papasok sa'yo. Kasi nakafocus ka sa rank mo na, executive na. Unless kapag may business partners ka na lalatagan. So, yun, kailangan mo talagang ma-familiarize. But, pinakang bottom line dito is pag sa sarili mong account. Para hindi ka na mag-compute, magkano lang yung papasok sa akin. Do you get me? Limbawa, associate ka, may pumasok sa'yo, si SP mo, binigyan ka ng executive sa ilalim, imbis na 40,000, yun, magkano lang, di ba? Magkano nga, 10,000? Oh, 10,000 lang. So, pag, pag tawag dyan, associate ka naman, pag may nag-join sa'yo na executive, imbis na 55,000 kung may promo, imbis na yun yung pumasok sa'yo, ang papasok lang sa'yo is 10K lang din. So, sayang ng 10,000. Tawag dyan, 30, pag may promo, additional pa. Okay, so alignment, motion matching the mission. Ang topics natin dito is inspiration, integrity, impact, influence, and illumination. Okay, so given na lahat ng technicalities is alam mo na. Okay, given na lahat ng alam mo sa business is alam mo na or kumbaga equipped ka na ng dapat mong mga kailangan. Pero, importante na you have the inspiration, tama? The very first reason bakit kailangan natin mag-attend ng mga ganitong klaseng tawag dyan, NAO or assembly, nakikinig tayo sa mga mentors natin, sa mga achievers, sa mga FPs, para mas ma-inspire ka na, ay, ito pala yung magiging direction ko pagdating ng time. Yun yung purpose na, di ba? May inspire ka na, uy, nagawa niya yun, kaya-kaya ko din yun. Correct? Next is integrity. O, pag-usapan ulit natin yung kanina. Integrity is doing what? Doing right without di na ano yung katugtong? Integrity is doing the right thing kahit walang nakakakita sa'yo.
sa'yo, di ba? Halimbawa, syempre, maghahawa ka ng mga taong nag-join sa'yo. Last money na ng tao, pinang-join niya, 8.5. Oh. Tapos, hindi pa agad napasok or hindi na-encode. Oh, so that's integrity. Kasi nag-handle tayo ng pera ng ibang tao, di ba? Ini-entrust yun sa atin. So, number 1, di ba, na dapat, ang nangangalaga dyan is ikaw. Kasi, ang dami pang pwedeng makarating sa'yo or ibibigay sa'yo once na napangalagaan mo yung pinagkatiwala sa'yo. Especially sa mga nag-join, di ba? And, pag tawag dyan, ako personal experience ko, pag yung kausap nyo, walang-wala talaga, huwag nyo nang pilitin. Wala nga eh. Diba? Pwede siguro mag-refer na lang sila na baka meron silang o diba? Baka pag may nag-join, at least, diba, pwede nyo bigyan ng commission hanggang sa makabuo siya. Tama? Kasi, ang tao naman, kumbaga naniniwala ako na aligned siya sa kung ano yung status niya that time, baka hindi pa talaga yun yung hindi pa din yung time na yun. Pero kung meron siyang mare-refer at, diba, magkakaroon siya ng commission doon sa na-refer niya, at least natulungan mo pa yung tao, tama? Makikita mo naman yung tao na, halimbawa, mga na-invite mo, dapat, ako personally, I don't know kung mag-agree kayo, yung taong magiging business partner mo or magiging part ng team mo, dapat nakikita mo siya, nakasama mo siya long term. Tama? Bakit ko siya kinonect sa integrity? May mga business partners kasi tayo, or kahit hindi dito, na naging experience ko din sa mga past na nakikita ko sa iba na ang goal lang mapasali. Tapos, ending, wala na. Kasi ang goal lang is magkaroon ng commission, hindi naman natulungan. Alam naman na hindi hahataw, pina-join pa rin. Alam naman na hindi gagawin yung, di ba? So, dapat, once na nagkaroon ka ng business partners, or may pinospec ka, may kinone ka, or may kinonta ka, dapat nakikita mo yung sarili mo na makakasama mo siya long term. Alright? So, yun yung basis personally sa akin ng tawag dyan, pagpo-prospecting. Alam mo sa sarili mo na matutulungan mo siya. Pag committed ka, hindi lang para magkaroon ka ng direct referral bonus. Okay? So, it's up to you if you will agree with me. At the end of the day, kung ano magiging applicable sa'yo. So, next is impact. Importante ba na merong impact? Yes. Bakit tayo nagkakaroon ng social media marketing? Tama? Yung content creation. So, sobrang laking bagay niyan kasi hindi kailangan super hype, 'di ba? Mamaya nang babaliw ka, ang laki-laki ng kinikita mo tapos hindi naman pala. Hindi kailangan 'yun, 'di ba? Ang parang enough na makwento mo sa tao bakit mo ginagawa yung business. Bakit ako nag-join? Kasi kailangan ko di ba? Bilang isang estudyante, di ba? Gusto ko makatulong sa magulang ko. Hindi mo kailangan sabihin na, estudyante pa lang ako, kumikita na ako ng 10,000 isang linggo, di ba? Which is malayo sa reality. So, pag sinabing impact, hindi kailangang result agad. But the fact na may nagbago sa personality mo, nag-transform ka from eto ka before, di ba? Medyo negative ka mag-isip, tama? Nagro-run ka sa sa online, tapos marami kang nakakaaway, or basta medyo scarcity yung thinking mo or yung mindset mo, nakatawid ka into abundance mindset. Doon pa lang, enough na yun na pang flex na yung personality ko na bago because of our community and the Central International. Tama ba, sir? Yes! Oh, this is sir. Okay, so, influence. Siyempre, once na nagkakaroon ka ng impact, nagkakaroon ka na din ng influence sa ibang tao. Pag nagpo-post tayo, di ba tinuturuan tayo na mag-content creation ng motivational postings, sama? Hindi nyo lang alam, may mga tao, kahit pa isa-isa man yan, namomotivate sila or na-inspire sila. So, keep going. Kasi, kahit isa man ang like dyan or walang like dyan, sadyang ayaw lang talaga nila mag-comment or mag-like. Pero, may yan sa kanila. May impact yan sa kanila. Bigla na lang may mag-feedback sa'yo na, ang gaganda ng mga postings mo, na-inspire ako. Diba? Sadyang parang nasa nature lang talaga ng tao minsan na hindi sila nagsusupport technically.
Pero, may, kumbaga, ano sa kanila, nasa subconscious yan sa kanila. Tumatatak yun sa kanila, uy, si Mardy, nakaka-inspire yung post. Using celestial glow, ang kinis mo ng mukha. Diba? Oh, so, ano, tawag dyan? That's where impact and influence. And next is illumination. Ano ba yung illumination? may na-illuminate, nagliwanag, di ba? Yun yung mas madaling term. Pag once na clear sa yung pupuntahan mo, na pa, na liwanagan ka pa, di ba? Kung ano yung dapat mong gawin and everything, visible sa iyo, yung mga bagay-bagay, nakikita nila na ito, very clear sa akin, very bright sa akin, di ba? Na pwedeng makatulong sa akin. Ang community, ang Ascendra International. So, ibig sabihin, nasa tama akong community. At tendency, marami bang sasama? Especially, di ba, sa mga kabataan, di ba? Dumadami tayo, FP Jackie mga bata, di ba? Okay. So, next is reach. Okay. Ito yung pinakang goal natin pagdating ng time. Kasi, ayan from take-off kanina, pupunta na tayo sa another point, diba? Na landed na into reach. The destination is sustained discipline. Enterprise partner, brand partner, legacy partner, darating ang time. Diba? Hindi na lang tayo, again, nabanggit ko po kanina, darating ang time, hindi na lang tayo independent distributor. But, pwede tayong maging co-owner, diba? Magkakaroon tayo ng hindi yung literal na owner ka na din na Ascendra, magkakaroon ka na din ng shared profit. Okay? Pag sinabing enterprise partner or brand partner, diba, si Ascendra International, darating ang time, pag gusto mong maging CEO of your own company, of your own, halimbawa, gusto mong mag-produce ng sarili mong, si SP Mardy, gusto niya mag-produce ng sarili niya ng celestial glow, diba? Pwede ka mag-produce ng pwede ka magpangalan ng sarili mong sabon, diba? Kaya dapat habang distributor ka pa lang, itodo mo na yung kuskus. Diba? Pwede ka na maging, sa'yo na nakapangalan may sarili kang celestial glow, celestial Mardy. Okay. So, that's for, reach and, ayan. Malapit na tayo sa 10 slides. So, yung Ascenders Orientation Course Guide, ayan, nandaanan na natin. Check-in 1 mindset, 10 critical flight failures in network marketing. Meron tayong tinatawag na 3 pilot pitfalls to conquer. So, once na nag-start ka dito kay Ascendra, very dapat kayo, very open po kayo sa learning, and pag natap po kayo ng mga SPs nyo, ng mentors nyo, ng FPs, dapat po maging maging open kayo sa room for improvement. Okay? Halimbawa, may kailangan kang baguhin sa personality mo na hindi nakakatulong sa business. Diba? Huwag masyadong emotional, or huwag nyo feeling nyo ina-attack kayo. Kasi, hindi po dito tinuturo, may tinatamaan, nakita kayo reaction. Hindi ka dito tuturuan ng makakasama sa'yo. Diba? Ipupusta kayo sa inyo. Lahat po ng tinuturo dito sa atin is for your own good. Now, it's up to you kung tatanggapin mo ng buong puso. Diba? Not until ready ka na, that's the time na magle-level up ka. Okay? Yun po yung totoo. Lahat po ng nag-level up dito ng mga success partners natin, nagsimula sa eto ka before, naging open for transformation, for learning, and nag-level up. So, importante po na once na nakita mo na itong 3 pilot pitfalls na kailangan mong ma-conquer, say yes na willing kang magbago. Hindi man instant, but at least maging magkaroon ka ng acceptance sa mga bagay-bagay na kailangan mong baguhin. Okay? Next is, check-in 2 motive. Ang pinag-uusapan dito is dream versus goal.
Next is dream conversion cycle, and 4 goals to hit in your Ascendra business. Isa to sa pinaka-favorite ko actually, si check-in motive. Kasi, ang check-in motive, sobrang specific to na hindi pala kailangang, di ba, may mga presentation or may mga tao na parang pinapresentan mo na kikita ka dito ng 100,000 per month, or magkakaroon ka dito ng bahay, ng million, hindi sila motivated. Tama? May mga tao pala, ang goal lang pala nila, makatawid sila magbayad ng kuryente, tubig every month. Diba? So, may kanya-kanyang goal, may mga kanya-kanyang, tawag dyan, gustong maging ma-fulfill. Okay? So, dito po yung dinidiscuss sa check-in to motive, na alamin mo muna kung ano yung pinakang gustong at the present time na ma-address ng tao, masolusyonan, bago yung higher goals. So, pwede nyo po itong balik-balikan sa check-in to motive para hindi lang ang motivation natin is kikita ka ng milyon, magkakaroon ka ng bahay at lupa, etc. Diba? Pwede sa muna, solution muna sa mga current problems na meron sa kanila. And, ayan, ito pa lang simula ng simula. Check-in one mindset. Pag-uusapan natin, before you win in the market, you must win in the mind. Sino sa inyo dito na unang nakita pa lang yung negosyo, ang tanong, yayaman ba ako dito? Or possible ba kaya na makuha yung goals ko? Or paano ka ba mag-isip? In short, from again, scarcity thinking to abundance mindset, importante na ma-accept mo sa sarili mo na nasa ibang environment ka na kung ano yung nakikita mo sa ibang tao na maganda, dapat ma-embrace mo na possible din yung mangyari sa'yo. Yes. Right? So that is for mindset na hindi man siya instant, but kung sino yung lagi mong kasama, okay? Kung sino yung lagi mong sinasamahan, ano yung pinapakinggan mo, diba? Kung lagi ka nanonood dati ng mga negative na balita, mga pangit na contents, diba, na hindi namin makakatulong sa development mo, sa business mo, anuhin mo muna, set aside mo muna, dun ka muna sa mga makakatulong na yung mindset mo ma-reprogram. Okay? Yun yung pinaka-word, reprogramming. Once na-reprogram siya, your life will never be the same. Diba? Mapapansin mo, mas magaan yung tinatawag na alignment kasi yung mindset mo, dyan nagsisimula ang lahat. Okay? Kung ano inisip mo, yun yung magmamaterial sa reality. So, 10 critical flight failures in network marketing, why leaders crash and teams don't take off. Okay. May mga tao na ang thinking sa network marketing, parang, yung iba lang dyan ang yumayaman, nagiging successful. Same with, school. Hindi naman lahat ng nag-enroll nakakagraduate. Tama? So, same with network marketing. Hindi po lahat ng nag-join, automatic nagiging successful. Correct? Okay. So, number 1, small time attitude. Flying low when you're built on attitude. Nandun ka pala sa pinakamataas, pero yung lipad mo mababa. Nasa tamang aligned ba? Diba hindi? So, kailangan, talking about small time attitude, ang negosyo natin big time. Sobrang ganda ng negosyo natin. Ini-elevate ng Ascendra International na maging professional ang dating ng negosyo natin. Pero ikaw, ang thinking mo, small time, ang mga pinaprospect mo, yung hindi naman alive or hindi naman gusto magnegosyo. Diba? So, hindi siya nagja-jive. Okay? So, dapat nating hanapin yung ang tingin mo sa negosyo, sobrang laki, sobrang big time. So, syempre, confident ka na regardless kung ano man yung background mo, once na inayos mo yung sarili mo, kaya mong i-represent si Ascendra International na big time. Do you agree with me? Yes. Okay, so hindi tayo dapat mahihiya maglatag ng executive accounts, kahit ikaw associate ka pa lang, di ba? Kasi nga, ang negosyo natin is sobrang ganda. So, hindi tayo magde-decide para sa tao kung ano yung gusto niyang account na kukunin. Kaya pala mag-executive, nilatagan naman ng associate, sayang. Alright? So, importante na doon ka na sa start sa pinakamataas. Para pag hindi kaya, pwedeng mag-adjust na lang. Mag-adjust man siya, doon pa rin sa gitna. Consultant. Okay? So, next is
procrastination, the flight delay that kills momentum. May mga bagay na pwede na natin gawin. Pero dahil, halimbawa, may naisip ka na, di ba? Excited ka na simulan yung negosyo or ginagawa mo na yung business. Tapos, ang thinking mo, invite mo yung friends mo or yung family mo, pero saka na kasi nandyan naman sila. Unahin mo na muna yung mga mas kailangan mo i-priority. Without you knowing, naunahan ka na pala ng kaibigan mo. Diba? So, kapag once na nandyan na yung pagkakataon, prospect as you go, or once na nandyan yung opportunity to present the business, dapat i-grab na natin yung chance. Right? Ano man yung pwede natin gawin at the present time, grab it na para hindi na sasayang yung oras. So that is for procrastination. Next is reinventing the wheel. Ignoring flight plans. Magre-reinvent ka pa ba ng wheel? Nandito na lahat. Diba? Gagawa ka pa ba ng sarili mong sistema? Meron na nga tayo si Ascentra. Alright? So, ang pinaka-goal mo, lalo na sa mga baguhan, susunod ka na lang. Kasi kapag sinunod mo, kung ano dapat mong gawin, mas mapapabilis ka sa next level mo. Alright? Madali lang po ba maintindihan? Yes. Okay, next is low self-esteem. Fog in the cockpit. Kahit saan ka man magpunta kapag low ang self-esteem mo, hindi ka magta-thrive. Correct? Yes. So, dapat mong tandaan na lahat tayo dito sa mundo, pantay-pantay lang naman. Nagkakatalo sa confidence. Tama? Naniniwala ba kayo na talo ng hindi masyadong maganda, pero sobrang confident compared sa maganda pero hindi confident? So confidence ang labanan. Kahit anong ganda mo or pogi mo, kung hindi ka confident at hindi ka naniniwala sa sarili mo na pogi ka at maganda ka, useless yun. Diba? Talo ka ng medyo hindi pogi. Araw-arawin nyo. Inaraw-araw yung prospect mo. Doon tuloy nag-join. Diba? So, importante na, isa yan. Once na, ito yung mga girls na nasa unahan, medyo mahihain pa sila. No? Pagdating ng time, makita mo yung aura niyan, pang speaker's bureau na. Kasi, tawag dyan mas na uplift na, diba? So, importante na, may value ka sa sarili mo. Ang tingin mo sa sarili mo, yung worth mo, sobrang kumbaga, priceless ka. Okay? Lahat naman tayo dito, di ba? Pinanganak tayo na blessed. Kailangan mo na lang siyang in-nurture. So, kung ang tingin mo sa sarili mo, hindi ganun ka, feeling mo hindi ka worthy, ibig sabihin, yung creator mo sa taas, wala kang believe, di ba? So, importante na ma-lift up mo yung self-esteem mo para kung paano mo kinikerry yung sarili mo, yung confidence mo sa sarili mo, napapasa mo yan sa mga magiging kausap mo. Alright? Kasi, halimbawa, nag-present ka ng business, pero yung confidence level mo mababa, paano maniniwala sa'yo yung prospect mo na maganda pala talaga yan? Diba? Paano ka makakapagpa-join na executive kung mababa yung self-esteem mo? Hanggang associate ka lang. Correct? So that is for number 4. Next is false expectation. Expecting smooth skies with no turbulence. Meron bang ganon? Meron bang road na walang bako-bako? Same with the flight, di ba? Sa Boracay, experience namin nung pauwi na kami. Yung first timer na sumakay ng aeroplano, sabi niya, "Ah!" So, ako, nung una ko na-experience ng turbulence, hindi naman ako sumigaw, pero feeling ko, nag-roller coaster ako, at akala ko, mamamatay na ako. Pero normal pala yung turbulence. Same with mga challenges na pagdadaanan mo. Sa life, marami bang challenges? Yes! Sa business natin, magkaharap ka din ng challenge. Hindi lahat ng taong o-offeran mo ng negosyo, magsisay yes agad sa'yo. Hindi lahat ng tao na tawag dyan, pinaprospect mo, minsan na kung sino pa yung akala mo na unang mag-join sa'yo, sila pa hindi naniniwala. Kung sino pa yung hindi mo kakilala, sila pa yung mabilis mag-trust sa'yo, diba? So, take it as normal, as long as wala kang binibigay na emotion, diba? As long as tawag dyan, kumbaga, ang goal mo lang, ilatag ng ilatag
yung opportunity at i-share mo lang or ikwento mo lang yung negosyo natin sa ibang tao, meron at merong magiging same na frequency sa'yo. Tama? O, the fact na marami tayo dito, ganun din, hahanapin mo na rin yung mga tamang tao makakasama mo sa negosyo. Pag ayaw, huwag mo munang pilitin. May tamang time dyan. Pag ready na sila, pwedeng sila mismo yung babalik sa'yo. Pero huwag mong aawayin, di ba? Kasi pag inaway mo, paano ba yan babalik sa'yo? Ayoko nga sumali dyan. Naway ako nung time na hindi pa ako ready, di ba? Imbis na sana sa'yo sasali. So, ang pwede mong sabihin, ang gandang ano dyan eh, may tinanong ako kay ChatGPT, anong pinaka-perfect? Parang naalala ko sabi niya, thank you so much for your time, huwag kang mag-alala, okay lang yun, kung hindi ka pa ready, pwede mo akong balikan or pag once na, interested ka na ulit, sabihin mo lang sa akin, we can start over again, di ba? So, start over again. So, kumbaga, tawag dyan, just build connection. Ay, babalik tayo dun lagi sa lift. Bibuild ka lang ng maraming connection. Dagdag ka lang ng maraming contact para pagdating ng time na, mali mo, after 6 months, after 1 year, ready na pala sila. Diba? Dati meron ako na-experience na ganyan. 6 months ago, hindi siya ready. After 6 months, nawala ng work. Ready na siya mag-join kasi gusto niya na mag-network. That time, ayaw niya ng network marketing. Next is, money first mindset, the cargo playing mentality. Sino sa inyo dito yung wala pang ginagawa, gusto na kaagad ng income? Meron bang ganon? Diba? Wala namang trabaho na nagsahod agad bago yung work. Correct? So, kailangan meron kang gagawin para kumita ka. And yung mga mentors natin, yung mga FPs natin, yung mga top earners natin, kagaya ni FP Jackie, hindi naman siya parang pinanganak agad ang laki na kaagad ng network o kinita. Nag-build muna siya ng network niya para umabot siya sa stage na ganyan. Tama? So, same with what we do as we begin. Okay? Importante na sa una, magtatanim tayo, nasa planting stage tayo, para pagdating ng time, yung tinanim mo, ang advantage ng negosyo natin, once you build leverage, nakapagtanim ka na, darating ang time, aani ka na kahit wala kang ginagawa. Okay? Gusto niyo ba yun? Yes! Okay. So, kailangan work muna kailangan munang marami muna tayong aayusin para pag once na nag-expect ka na ng income, alam mo sa sarili mo, deserve mo na siya. From mindset to work, nagagawa mo na, may value na yung naiambag mo, di ba? With Sandra. So, next is listening to dream stealers. Okay. May mga tao na kahit halimbawa, yung iba hindi mo pa napapresentan, nang di-discourage na. Na-experience ko yan dati. May nagsabi sa akin, kung ako sa iyo, habang maaga pa, i-pull out mo na dyan yung kinikita mo para pag, di ba, at least na, bawi mo na, di ba, may ganon. Imagine yung ikaw, hataw ka, tapos dinidiscourage ka, i-pull out mo, nano ka. Di ba? Nasa liban ka. Madaming makikialam sa'yo, lalo na kapag may nagbabago sa'yo. Right? Yung iba mainggit, yung iba hindi lang sanay na dati kung ano-ano lang, puro kalokohan lang tulad ng mga friends mo, di ba? Tapos nagbabago ka na, motivation na yung post mo, hindi na puro rants. So, magkakaroon ka ng mga taong parang, wala, anong nangyayari sa'yo, di ba? So, maraming tao ang magdi-discourage sa'yo. Minsan, mga close friend mo pa, kamag-anak mo pa, di ba? Kakilala mo pa. But regardless, ang point po dito, ikaw yung nakakita ng opportunity. Tama? Ikaw yung nakaintindi ng opportunity. So, kailangan, once na, kung ano yung nakita mo, naiintindihan mo, panindigan mo yun. Okay? Madidistract ka lang, pero dapat, dun, babalik ka sa core na hindi. Ako yung nakaintindi ng business. This is the opportunity na pwede kong gawin kahit na ano yung background ko. So, pag once na nakastick ka doon, walang makakatibag doon, tama? So, importante na mas laliman mo pa yung foundation mo. And yun yung purpose bakit tayo nag-a-attend ng ganitong klaseng training. Alright? Okay? So, next is taking too much baggage. Pag magne-negosyo ka or kapag nandito ka na kay Acentra, ang mga
mga problema mo na dati, mga simple lang na hindi naman talaga totally nakakatulong sa'yo, anuin nyo yan. I-drop nyo muna yan kasi magpapabigat lang yan sa'yo. Alright? Yung mga drama mo sa labas, di ba? Simpleng bagay lang, magdadrama ka. Hindi dito ako sa yung madrama. Pinipitik dito ni FP Jackie yung mga madadrama. Di ba? Kasi, pag madrama ka, mas lalong na-attract mo yung mga bagay na madadrama din, di ba? Ang mapapansin mo, pag mahilig ka sa drama, yung buhay mo, nagiging drama na din. Di ba? Nagiging teleserye na din. Kaya, pansinin mo, pag lagi ka nanonood ng teleserye, tapos pag may nangyari sa'yo, feeling mo nasa pelikula ka din. Feeling mo nandun ka din sa, di ba? Sa movie scene. So, dapat, once na nasa business side ka na, di ba? Wala masyadong emotions kasi baka mamaya yan, pag may nakausap ka, na-reject ka lang, ayoko na. Pangit pala dito. Na-reject ako, hindi ito para sa akin. Di ba? So, pag masyado ka nakadwell sa emotions mo, talo ka. Kasi, alam nyo guys, may tumatak sa akin. Pag meron kang pinagdadaanan sa life, feeling mo, unmotivated ka na, burnout ka na, emotional ka na, kinabukasan, yung problema mo, yung bayarin mo, yung mga expenses mo, di ba nandyan pa rin? Yes. Oh. Ang mundo daw, hindi naman mag-a-adjust sa'yo and walang pakialam yan sa burnout mo na yan. Tigilan mo yung burnout na yan. Kasi kinabukasan, pag sinabi mo burnout ka, wala ka pa rin income, wala kang ginawa, o di nga ka pa rin, tama? So, walang ganon. Walang ganon, hindi yan Kumaga, normal na magkaroon ka ng emotion, pero kapag nag-dwell ka at nagbabad ka dyan, ikaw din yung talo. Okay? So, pag may mga pinapagdaanan, just shake it off. Isipin mo na lang, temporary lang yan. Kapag yung problema walang solusyon, hayaan mo nang siya yung problema sa'yo. Do you agree? Bahala na si Lord, sabi ni, bahala si Batman. Next is, resisting and abusing your mentor. Dito yung abusado kay mentor. Mentor! Ikaw na mentor. Mentor, pwede ikaw mentor mag-present. Pakainin mo na din. Mentor, ihatid mo na mentor. Ihatid mo kami, di ba? Wala ka pang ambag. Ang dami mo puro na ng mentor. May kikitain ka na ng mentor. So, resisting, hindi naman ibig sabihin, di ba? Alam niyo naman na kapag meron tayong kinita, kikita din yung mentors natin, tama? Kung mangyayari din naman din sa'yo sa baba, pagdating ng time, makikinabang ka din. Paano pag ginawa din yan sa'yo? Ay, mentor, baka naman. May executive, baka naman. O, di ba? So, ngayon pa lang, unahan ko na kayo. Tawag dyan, give and take lang tayo. Pag ang mentor natin, tumutulong sa atin, huwag mag-abuse, and at the same time, anything na pwede mo din iambag or makatulong, hindi lang sa dahil kumikita ka and kumikita yung mentors natin, may karapatan ka na mag-abuso ng mentors. So, nasa business pa rin tayo, parang dating, nasa ecosystem tayo na you get to help your mentor, tulungan ka din ng mentor mo. So, it's a continuous process ng give and take and help each other para mas tuloy-tuloy yung pagpapalago ng business. Alright? Kasi anything na pag ang isang tulong is one-sided lang, di ba nakakapagod? So, dapat walang abuse. Tama? Kasi kapag ginawa din sa'yo ng magiging business partners mo, doon mo mafe-feel, di ba? It's a tie. Okay? Next, fear of rejection. Sino dito ang ayaw ma-reject? Sino sila? Okay. Normal po, para sa mga bago normal po na ma-reject ka. Sa mga dati na, may ayaw pa ba dito or may nasasaktan pa ba dito pag nare-reject? Sa akin, paano ko binabasag yung taong negative or tawag dyan, meron ako nakausap one time, sabi niya sa akin, napresentan mo na ako, sabi ko, sorry po, hindi na kita tanda eh. Di ba, nabasag. Kasi sa dami nung kausap, hindi mo
matatandaan yung mga kausap mo, di ba? So, once na natatakot ka sa rejection at nasasaktan ka pa pag nare-reject ka, ibig sabihin nun, hindi ka pa manhid, di ba? Sa paa, sa talampakan, kapag nararamdaman mo pa na may ibig sabihin, malambot pa yung paa mo, di ba? Walang kalyo. Kailangan mo magkaroon ng kalyo sa, emotions when it comes to sharing our business. Pansinin mo, pag ang paa mo hindi sanay ng nakapaa, masakit siya, di ba? Pero pag lagi ka ng nakapaa, kumakapal yan. Same with, kapag marami ka nang nakakausap at nasi-share ng business at marami ka ng rejection, darating ang time, wala ka nang pakialam pag nare-reject ka. Okay? Kasi dapat ang thinking mo, ang goal mo, hindi para dapat puro lang yes. Wala namang ganun, di ba? Imagine mo lahat ng nilalatagan mo, nag-yes sa'yo. Anong feeling nun? Wala challenge, di ba? Pero, kidding aside, once na nakaka-feel ka pa ng, again, pag na-feel mo pa na, na-reject ako, di ba? Ibig sabihin nun, you're taking, kumbaga, masyadong personal yung business na ginagawa mo. Dapat, ang goal mo, mag-share ka lang ng opportunity. Pag hindi, okay lang naman. Sino ba yung, tawag dyan, parang dating, sino ba yung naghahanap ng opportunity, di ba? Pag ayaw ng tao, hindi mo naman kawalan, di ba? Or baka hindi pa nga siya ready, tama? So, dun lang tayo sa mga taong same ng, sa'yo. Same ng gusto, di ba? Hanapin mo yung same ng kagaya sa'yo. Same ng kagaya, ulit. Same ng gusto na, nag-join ako sa business kasi ganito, kasi ganyan, di ba? So, once na nahanap mo sila, ibig sabihin, ulit-ulitin mo na lang. Okay, ayaw, next. Next ka lang ng legs, di ba? Ano nga ulit? Kahit gas-gas, some will join you, some will not. So what? Next, okay? Pero again, huwag niyo pong aawayin yung mga nyo ha. Huwag na natin, tigilan na natin yung mga post na na yung parang nagpaparinig tayo sa mga ayaw mag-join. Kasi pwede mo pa rin silang balikan, di ba? O, kaibiganin mo pa rin sila para at least pag naalala nila or gusto na nila mag-join, ikaw yung unang kukontakin, di ba? So, huwag na yung mga parinig-rinig sa sa Facebook. Let's all be professional, okay? So, next is, victory isn't found, tama ba? Nag-jump, ayan. Victory isn't found in the clouds, is programmed on the ground. Hindi naman pwedeng, tawag dyan, gusto mong makasabay sa, victory party, pero wala ka namang ambag. Diba? Sabay-sabay ka sa party-party, namang ambag mo, diba? Kailangan, may groundwork ka. Kasama ka sa digmaan, diba? Para pag nag-victory party, mas masarap sa feeling, oy, may ambag ako dyan, diba? Kumita ako kasi ganito, kasi ganyan. Right? So, 3 pitfalls, pilot pitfalls to overcome. Number 1, don't stop pre-flight. Kaka-start mo pa lang, hindi ka pa nga nakakapag ang dami mo nang naiisip paano kung hindi ko kaya. Tama? Yes. Guys, eto, pinaka naging hack ko. Pag may takot akong gawin, parang iniisip ko pa lang, may advance, di ba pag overthinker ka, advance ka mag-isip, di ba? So, parang thinking, naisip ko na yung scenario, pero ginagawa ko pa rin. Ngayon, ang nagiging balik sa akin pag nagagawa ko siya, confidence. Tama? Uy, nagawa ko. Tama? Doon ka na mag-level up. Step 2. Pag nagawa mo siya, uy, nagawa ko yung previous. Hanggang sa hindi mo na malayan, ka na pala sa mas higher level, correct? So, sobrang laking tulong kung bakit ka, like halimbawa, dito na lang, as simple as talking in front. Di ba dati, kapag magtutalk ka sa maraming tao, even sa classroom. Dati, nung hindi ka pa sanay magsalita, ang tawag dyan, nagsastutter ka, di ba? Nabubulol ka. Pero, di ba Kuya Lim? Di ba? Habang tumatagal, nakukompare mo na, kumakapal na yung mukha mo. Di ba? So,
Ano yan, tawag dyan, lahat ng kung ano man ang present ng mga taong nakikita niya, for example, na nandito, nagsimula lang din sa, ano tawag dyan, novice, okay, beginner. And yung confidence level na yun, nakukuha siya every time na may kinoconquer ka na, imbis na mag-quit ka from the start. Hindi, kaya ko to. Next naman, takot ka na naman ulit, hindi, kaya ko to. Diba? Kesa naman, hindi mo hinarap, di ba? Hindi ka nag-pre-flight, hindi mo na agad tinuloy. What if ka? Anong feeling sana nang nakasakay sa aeroplano? Di ba? Anong feeling sana na nandun ako? Ginagawa ko siya. Alright? Nakakasunod po? Okay, next. Don't stop mid-flight. Complacency trap. Nandun ka na. Nakuha mo na paunti-unti yung goal mo. Na-complacent ka na. Okay. Paano ko ba siya ma-relate? Ang mga achievement, guys, pala, ang success pala, meron ding maintenance. Naniniwala ba kayo sa ganon? Yes. Pag hindi mo siya na-maintain, pag na-complacent ka, babawiin yan sa'yo. As simple as skincare. Ang skincare pala, hindi naman ibig sabihin kuminis ka na, pag wala ka nang gagawin. Pag hindi mo na-maintain yung skincare mo na yun, babalik ka ulit sa bako-bako. Ganun pala yun. Same with, complacency. Anything na na-achieve mo, pag hindi mo siya na-maintain, babawiin yan sa'yo. So, importante na i-maintain mo siya at the same time, ano yung pwede mong ma-innovate or gagawin para mag-level up yung dati ng meron ka. Do you get me? Yes. Okay, next, don't stop in turbulence. The attrition trap. May mga magiging business partners kayo dito na nag-join sa inyo, di ba? Tapos later on, hindi na tumuloy, di ba? Kahit na sila hindi tumuloy, importante ikaw dapat tutuloy ka. Di ba? Mawala man yung iba, importante ikaw, matitira ka. Okay? So, don't stop in turbulence na kung kailan may challenge siya kakabibigay, di ba? Dapat conquer mo ulit, babalik ka dun sa part na wala, pag nalagpasan mo siya, mas malaking level of growth and confidence ang ibabalik sa'yo or ibibigay sa'yo. So, don't stop prepping, don't stop mid-air, don't stop when it gets rough. In short, don't stop. Wala. Meron mga aeroplano na nag-stop? Wala naman, di ba? Pwede bumalik. Pero ending, pupunta pa rin naman sa next schedule, di ba? Darating pa rin at darating, pero never nag-stop sa taas. Ano nagbumili? Go next module 2. Ayan. Okay. So, sa motive naman, the stronger your motive, the farther you'll fly. Gaano ba kataas or kalakas ang motive mo? Dream versus goal. Anong gusto? Matulog o hataw? Pipili ka lang! Matutulog o hataw? Ay, entok pa ako. Mamaya na. Mamaya ka na. Diba? Tapos yung kausap mo, wala na. Nag-join na sa iba. Okay? Dream conversion cycle. Visualize your best future. Sino sa inyo dito nakikita mo yung future mo pagdating kay Ascendra? Okay. Define it, make it specific and price. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung goal mo na para sa mga beginners, upgrade ng gadgets, di ba? Gusto magkaroon ng sasakyan, di ba? From motor, from bike, halimbawa, lalakad ka lang, gusto mo magmotor. From motor, gusto mo magkaroon ng sasakyan. From kotse to SUV, from SUV to muscle cars, di ba? From vehicles, properties naman, correct? So, dapat meron kang definition, meron kang specific, at alam mo kung ano yung presyo. Talking about car, may dream car ka, alam mo ba yung price kung magkano? Pag alam mo kung magkano, Liz? Pag alam mo kung magkano, alam mo din kung gaano kalakas or kalaking hataw ang gagawin mo para makuha mo yung goal mo. So, divide it, break it into months, weeks, and days. Magkano ba yung down payment ng sasakyan? Or pwedeng mag-hit ng promo sa, di ba? Lifestyle incentives.
So, kailangan, alamin mo na kagad, the moment that you start, alam mo na kagad yung mga goals mo, kung magkano yung price and ano yun. Okay? Daily strike translate into daily action. So, pag alam mo yung specific mong goal, alam mo din yung specific na galawan para at least, pag halimbawa, nakapagpa-join pala ako ng executive, ito yung magiging direct referral bonus ko. So, meron na akong ganitong amount. O, ilang days and weeks ko siyang tatrabahuin para meron akong pang down payment, di ba? So, it depends kung ano yung goal mo specifically. Okay? Ayan, no? Imagine mo yung ganito, meron ka parang may daily time record ka, tapos monthly. S1, survival, your basic needs. Ano ba yung mga kailangan mo para ma-hit mo yung budget na kailangan mo for every month for your essential or basic needs. Focus on prospecting and directing. Ibig sabihin, lahat ng mga nag-join sa'yo sa essential account mo, dun mapupunta sa basic needs. Correct? Stability, expansion. Start with half of your survival goal with increasing quarterly. So, ang goal natin, pag once na yung mga nag-join sa atin, nagkakaroon, di ba meron ka ng left and right, for example, na business partners, pag natulungan mo silang kumita, magkakaroon ka ng binary value, di ba, or pairing commission. So, dun yung papasok sa expansion account, okay? So, aside from your personal production, meron kang left and right, yung mga business partners mo, pag nagkakaroon na sila ng production din, may papasok ulit sa na additional sa expansion account mo. So, doon na siya papasok sa, actually, ang goal niya, Sandra, di ba, maging savings natin yung expansion account. So, that's for stability. Focus on guiding and duplication. Number 3, success. Milestone and company goals. Yearly MC. Sino yung gusto mag-MC this year? Let's go! Mag-MC tayo this year. MC on year 1. Oh, tapos next year. Ano naman? Sasakyan naman. Anong gusto mo sasakyan? Focus on keeping and growing. Yung mga business partners natin, ang goal natin, kung gaano tayo kagaling, ang goal natin mas gumaling pa sila kaysa sa atin, di ba? And so on and so forth. Dumami tayo ng mga tawag dyan, magagaling, di ba? Mga positive thinker, matataas yung pangarap. Naniniwala ka ba na magaling ka? Yes! So yun din yung ang i-attract natin. Okay, so number S4, significance, legacy building, number of survival, stability, and success and achievers. 2 achievers in 2 years time. Okay? So, yun yung long term. At least dito, clear na sa'yo, clear na sa atin. Ano ba yung dapat natin gawin step by step hanggang sa pinakadulo? Focus on leadership and expansion. So, tapos na ba ito, Liz? Your mindset is the cockpit that steers your journey. Hindi ko na matandaan kung saan dumula sa sobrang dami ng slides eh. Your mindset is the cockpit that steers your journey, and your motive is the fuel that propels you forward. Okay? Sa mindset mo, nagsisimula ang lahat. Yung motive mo, yan yung magdadala sa'yo. Diba? May propeller. Yan yung mag-propel sa'yo sa journey kung saan ka papunta. Align both with purpose, and you'll navigate every challenge, gain unstoppable momentum, and soar toward lasting success. Yay! Tapos na!